Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ako, ito na naman. Grabe. Tiyak iinit na naman ang ulo ng mga DDS ngayon. Iinit na naman ang ulo sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Pangasinan. Another proyekto na naman. At dam ang ipinagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Pangasinan. Ito po. Ayan, kung makikita nyo po dyan mga kababayan, ayan yung nasa screen. Ayan, ang tawag po dito sa dam na ito, ang location na itatayo na dam dito po sa Pangasinan ay Barangay Paitan, Santa Maria, Pangasinan. So yung total project niya ay 950 million. So kulang-kulang 1 billion, no? Itong dam na ito. At ayon dito, ang makikinabang nito na ating mga farmers, mga kababayan, ay 11,942 na ating mga magsasaka ang makikinabang sa dam na ito. At isa pa dito, ang maaaring patubigan nito na mga palayan ay umabot lang naman ng 12,041 hectares. Date started noong April 3, 2025. So, noong April 3 lang po, nag-start. Nito lang po. At mag-e-end naman ito sa March 29, 2027. So, matatapos ng 2027 po, mga kababayan. So, mahigit 1 taon, no? Kalahati siguro. Kasi, siyempre, 25. O, tama. 1 taon at kalahati. Grabe, no? Ano na naman kaya masasabi ng mga DDS dito, no? Yan dapat ang proyekto. Talagang matatapos at mapapakinabangan kaagad ng mga farmers natin. Mga DDS, paano ba yan? E di masakit na naman ulo nyo. Masakit na naman ang mata ninyo. Tingnan nyo naman, may project na naman ng administrasyon. Dam para sa ating mga farmers. Yun naman kasi yun. Kaya kayo nagtataka bakit napapababa ni BBM ang presyo ng bigas. Kasi bago maupo si BBM, madaming inadjust. Marami siyang kailangan na pag-aralan. Kasi siyempre, noong panahon talaga na maupo si BBM, alam naman natin na mataas na po ang presyo ng bigas. Dahil napabayaan ng PAS admin. Kasi hindi naman ho talaga nakatanggap ng mga ganito ang ating mga magsasaka. Napabayaan po ang ating mga magsasaka, di ba? Napabayaan po ang ating mga magsasaka, mga kababayan. So ngayon, eto po, pakinggan po natin ang isa sa mga mensahiyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eto muna, pakinggan po muna natin yung sinasabi ng isa sa mga nagsalita din doon. Pakinggan natin. Mr. President, ikinararangan ko pong ibalita sa inyo na mahigit ng 200 ang naitatag nating kooperatiba sa buong bansa. Grabe, 200 na kooperatiba. Yan yung ating mga magsasaka, no? At dahil dito, sila po ngayon ang mga paunahing binibigyan ng prioridad ng PhilMec pagdating sa farm machineries, lalong-lalo na po yung rice processing system. Kagaya po nung nataanan natin kanina, Mr. President. So, sila ang pinapriority ngayon ang ating talaga mga magsasaka. Kaya mga DDS, huwag na kayong magtaka, no? Na kay BBM na ipababa ang presyo ng bigas kasi nga sa kanyang strategy, no? Pagbigay ng tulong, pagbibigay ng mga kagamitan sa pagsasaka, pagbigay ng abunot binhi. So, huwag na kayong magtaka. Kasi nung panahon ng amo nyo, hindi nila nagawa yan kasi hindi naman sila marunong pagdating sa farmers. Na alam naman natin na ito dapat ang number 1 na pukusan ng gobyerno. Kasi alam nyo po mga kababayan, kaya tumataas ang presyo ng ating mga bigas kasi hindi ho nila talaga nabigyan ng prioridad nung panahon nila. Ngayon lang kay Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin. President. Layunin po natin ang mga magsasaka, imbes na palay ang ibenta, ay makapagbenta na ng bigas para mas mataas ang kita, mas direkta ang benepisyo at mas malaki ang ambag na food security
sa ating bansa. So, ibig sabihin, mga kababayan, ng ating mga magsasaka, meron na ring gilingan ng palay. No? Kumbaga, sila na gusto mo magbebenta ng kanilang mga naaning palay. Sila yung mga naaning nilang palay, pag mayroon na silang ibinigay ang gobyerno na rice mill o gilingan ng palay para maging rice, para sila na rin ang bumenta. Mga kababayan, kaya mas malaking income nila doon kasi sila na magbebenta, 'di ba? Kawawa yung mga, alam niyo kung sino kawawa dito. Yung mga negosyante na gahaman, no? Mapansamantala sa mga magsasaka. So, maganda itong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito po ang katuparan ng plano ninyo na tumaas ang kita nila sa pamamagitan ng value adding. Sa NIA Farming Support Services Program naman, nakapagbenta na tayo ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo para sa mga kababayan natin nasa vulnerable sector. Diba? Bumaba na kasi talaga, mga kababayan. So, kahit dito nga sa lugar namin, meron 35, 38, 36. So, napakababa na po talaga ng presyo ng bigas. At dahil din yan, no, kasi pinayagan na magbenta itong NFA. No? Pinayagan na sa mga kadiwa, meron na rin sa Cebu, tag 20 per kilo na yan, ha. Meron na rin magkakaroon na rin sa Mindanao. Tunay na malasakit na ramdam ng taong bayan. Pero kahit marami na po tayo nagawa, alam natin na marami pa ang kailangang gawin. Ang dami pong tanimang uhaw sa patubig. Kaya nandito tayo po ngayon para simulan ang Paitan Dam. Yun. Ito na yun, Paitan Dam na matatapos sa 2027. Isang proyekto na matagal nang inaasam ng ating mga magsasaka dito sa Pangasinan, Tarlac hanggang Nueva Ecija. Kapag natapos po ito, aabot ng 12,041 hectares ang mapapatubigan at halos 12,000 naman na magsasaka mula sa 56 Irrigators Associations ang direktang makikinabang. Pero narinig nyo. 12,000 na mga farmers ang makikinabang dito sa itatayong dam. Pero higit po sa numero, ang dam na ito ay simbolo ng pag-asa at pagbangon. Isa po itong paalala na hindi nakakalimutan ng ating mahal na Pangulo ang mga kapatid natin na nangangailangan. At hindi lang yan. Proud din po kaming i-share na may 11 tayong AI-equipped solar-powered irrigation projects na ilulunsad. Opo. Solar Power Pump Project. Di ba nga nitong May 15 ay nag-turnover po kasama si House Speaker, kasi wala si BBM noon, si House Speaker, ng talagang gumagana na, napapakinabangan na kagad. Solar Pump Project ng ating gobyerno para sa ating mga magsasaka. Di ba? O kahit may El Nino, tuloy-tuloy ang pagsasaka nila kasi talagang may stock sa tubig. Tuloy. Opo, high-tech ang naanggamit natin. Gamit ang artificial intelligence, mas mahusay, mas matipid ang patubig, kaya swak na swak sa panahon ngayon. Siyempre, walang gasolina, solar lang. Kaya napakatipid talaga. Ito ay isa ding katuparan sa pangako ng ating Pangulo na smart agriculture para sa ating mga bayaning magsasaka. At alam po ninyo, araw-araw natin naririnig mula ito sa ating mga magsasaka. Sabi nila, "Sir, sana po may solar pump din kami." Yun. Malaking tulong po talaga. Mr. President, marami pa po ang napapa-sana all. Tama po sila. Ang SPIP ay wala ng krudo, kaya tipid. Halos wala pong maintenance yan. Madaling i-operate, pwede sa malalayong lugar, at higit sa lahat, hawak ng mga magsasaka ang kontrol sa patubig nila. Sabi nga nung isang kausap namin kanina, tuloy-tuloy daw po ang pag-pump ng ating kanilang solar pump mula
Alas 7 ng umaga hanggang mag-alas 6 ng hapon. Oh, di ba? Wala pa silang gastos. Kasi solar pump lang eh. Galing talaga, no? Ganyan kagaling ang presidente. Ganyan kagaling mag-isip. Oh. So ito naman, pakinggan naman natin ang mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ating mga agrarian reform beneficiaries ang pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon. Grabe, no? Pinakamahalagang kasama natin ngayon. Grabe talaga ang ating Pangulo. Talagang pinapahalagahan ang ating mga farmers. Ang Pangasinan sa mga probinsyang nakaranas ng epekto ng tagtuyot. Yes. Ang buong Region 1 ay nakaranas ng kakulangan ng tubig na siyang nakasira ng mga pananim. Kasi kung matatanda natin, nakaranas po tayo ng matinding El Nino. Diba? Nakaranas tayo nun, kaya talagang nasira din ang mga palayan. Dahil sa sobrang init, halos nabitak na yung mga Tapos di sila tanim ng palay kasi walang tubig, walang stock. Kaya ngayon, nag-isip talaga ng paraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talay natin. Marami ang labis na naapektuhan. Natuyo ang mga pananim, maging ang pag-asa para sa mas masaganang ani. Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Nako, paano ba yan, Vice President? Sinasabi mo, hindi alam ni BBM, walang solusyon. Paano ba yan? Talay. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Wow, galing talaga ni Mr. President. Paano ba yan mga didiles? Ganyan dapat ang leader, ganyan mag-isip. Paano ba yan dahil leader nyo dati? Paano ba yun? Yung mga leader nyo DDS, ang alam lang ata, magmura na magmura. Pero ang pangangailangan ng sambayan ng Pilipino, hindi nila masolusyonan. Paano ba yan? At yan po ang gagawin ng Paitan Dam, isang permanenteng dam na bahagi ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS dito sa Santa Maria. Hindi na pangarap ang pagkakaroon ng tubig, tag-araw man o tag-ulan. Ang masaganang ani, abot kaya na. Layon po ng Paitan Dam na patubigan ang 6 na munisipyo dito sa Eastern Pangasinan. Mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista, Bayambang. Pati na rin ang ilang bahagi ng San Miguel at Moncada sa Tarlac at Cuyapo sa Nueva Ecija. Kabisado yung PBBM Kabisado yung mga lugar na makikinabang dito sa itatayong dam Mula sa mga ilog ng Agno at Manila, ang dam na ay inaasahan magpapatubig sa mahigit 12,000 hektarya ng sakahan. Dahil dito, dadami ang ani at inaasahan ang pagtaas ng produksyon ng palay. Naku mga kababayan, paano ba yan? Ang galing naman talaga ni Mr. President. Good job po, PBBM. Paano ba yan mga didiles? Ganyan dapat ang leader kung paano matulungan ng farmers na number 1 nating pangangailangan, ang bigas. Ganyan, kaya huwag kayong magtaka kung bakit napapababa na ang presyo ng bigas ngayon. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo lahat.